Nagmisa sa tent ang ilang Cebuano matapos masira ang ilang simbahan matapos ang malakas na lindol sa Cebu. Patuloy rin ang relief operations na isinasagawa sa probinsya para sa mga apektadong residente. Live mula sa Danau City, Cebu, nasa frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang lagay dyan ng mga kapatid natin? Jess, tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong Cebuano dahil nga sa malakas na lindol. Pero ang masaklap, may naalantala na mga relief operations dahil sa kumalat na fake news. At may pick-up pang na-aksidente na maghahatid lang sana ng tulong. Maghahatid sana ng relief goods ang pick-up na yan na dumaan sa Trans Central Highway sa Balamban, Cebu. Pero bigla itong sumalpok sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, bumalik na ng nabanggang SUV. Habang ang pick-up, sumalpok naman sa pader. Wasak ang unahang bahagi nito at nagkarat ang ibang kahon na may relief goods. Base sa ulat, 8 ang sugatan sa aksidente. Kasalukuyan silang nasa ospital. Inaalam pa ang nangyari. Sa bayan naman ng Sogod, pinangangamba ang hindi mabigyan ng tulong ang mga residente dahil sa kumalat na fake news. Sinasabi kasing nagka-landslide roon at hindi madaanan ng lugar. Yung nagpakakalat, ano ba? Anong mentality nila? Gusto nila ang magulo tayo? Baka mayroong iba pang mga motives na gusto nilang dito? Hindi makatulong sa amin yun. We are affected, totally affected. Pero dahil sa lumalalang traffic patungo sa Ground Zero at mga kalapit itong bayan, nangangamba rin ng ilang otoridad sa posibleng epekto sa kalsada ng sabay-sabay na pagdaan ng maraming sasakyang may mga bigat pa namang dala. Delikado kasi baka mag-crack yung mga kalsada natin at saka yung mabundukin namin na daan doon. Yun ang mga boulders, yung mga mag-landslide sa aftershock. Then mayroon ng mga sasakyan doon sa ibaba. Para mabawasan ang dami ng mga sasakyang may ipit lang sa traffic panorte ng Cebu, nag-set up na ng relief drop-off hub sa Danau City kung saan ang mga may ipong relief goods ay ibabiyahe na sa dagat o gamit ang air assets. Sa Bugo City, sa ilalim muna ng mga kubol o tent, sumilong ang mga nagsimba para sa dinaos na misa ngayong linggo. Nasa labas lang ito ng Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer na nasira ng magnitude 6.9 na lindol. Sa bayan ng Daan Bantayan naman, marami rin ang dumalo sa misa sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima kahit napuruhan din ng pagyanig. Kabilang na rito si Mary Grace Kapangpangan na nagsimba kasama ang kanyang mga anak. Hindi niya maitago ang takot mula sa doble kalbaryo raw na naranasan. Bukod kasi sa malakas na lindol, na biktima rin sila noon ng super bagyong Yolanda. Ako lang Yung asawa ko namatay ng Yolanda. Yung mga anak ko maliliit pa. Natrauma na talaga ako sa bagyo. Ngayon naman itong lindol. At kahit patuloy ang nararanasang aftershock sa lugar, hindi alintana yan ng maraming mananampalataya. Jess, halos 6,000 na ang naitatalang aftershocks dito sa probinsya. Kaya naman sa mga magtutungo sa norte o doon sa pinaka-ground zero, maaari nyo i-consider itong relief drop-off hub na nasa likod ko dito sa Danau City. Kung manggagaling kayo ng southern part ng Cebu o sa Cebu City at saka sa airport, madadaanan ito, no? Kasi nga inaabot ng 10 oras ang biyahe mula rito sa Danau papunta sa may Bugo City hanggang sa Daan Bantayan na dati 2 to 3 hours lamang na biyahe. Yan ay dahil nga sa bumper-to-bumper ng traffic ng mga sasakyan na nagtutungo roon para maghatid din ng mga relief goods. Jess. Mon, alam mo kahapon, medyo nasaksiyan na natin yung matinding traffic during your live report. Pero sa ngayon ba kahit papano, dahil dyan sa drop-off point, naibsan kahit papano yung trapiko? Hindi pa rin, Jess, no? Talagang matindi pa rin yung mga naipong sasakyan doon kasi sinimulan lamang itong relief drop-off hub bandang tanghali. So, ma-observe yan technically bukas kung sakasakaling ibababa na lamang dito ng mga donors yung kanilang mga relief supplies na nais ibigay sa mga naapektuhan ng lindol. Bagamat naintindihan naman doon ng provincial government yung kagustuhan na personal na maibibigay yung mga tulong, pero baka doon kasi maperwisyo lamang ang karamihan at hindi rin maging maayos yung epekto nito sa mga nandoon naman sa northern part ng Cebu in case of emergency at kailanganin yung kalsada ng mabilisan. Jess. Alam mo, para lang din mas maintindihan ng mga kapatid natin, lalo yung mga hindi taga Cebu,
gaano kalayo yung distansya? Kanina nabanggit mo 10 oras yung inaabot. Kung ikukumpara natin halimbawa dito sa Luzon, ano ba yung distansya ng south papunta dyan sa kinalalagyan ninyo, Mon? Oo, Jess, inaabot kasi ng 2 to 3 hours lamang eh. Dapat mula dito sa Danao City to Bogo City, 2 hours yan. So technically, medyo mahaba-habang biyahe din yan if ever nung manggagaling sa Manila to province. Pero ngayon, yung 2 hours mo na biyahe, imagine ilang multiple times yan na doble, no? Na triple pa nga dahil nga sa mabigat na daloy ngayon ng traffic. Kasi syempre dito sa may Cebu, sa Cebu province, yung papunta sa norte, maliliit lamang yung kalsada, lalo sa may mga bandang bulubunduking side na ng probinsya. Kaya mahihirapan yung volume dito o dami ng mga sasakyan na ma-accommodate ng maliliit na espasyo ng kalsada, Jess. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.